So before we go on to the topic, before we discuss it, let's first read the Bible. Read what is the Bible says. Our verse for today. And dapat po lagi natin sinasama ang Panginoon sa atin at siya po ang magbibigay ng lahat ng kaalaman, kapayapaan, kagalakan na hindi natin makukuha sa mga bagay na meron tayo sa mundo ngayon. Hindi po natin makukuha yan. Dahil lahat po ng yan ay magpa-passed away. Pero ang salita ng Panginoon, mananatiling salita ng Panginoon, magpasawalang hanggan. So, ayan po, mabasahin po natin is 1 Peter chapter 1 verse 13. Therefore, gird up the loins of your mind, be sober, and hope for the end, for the grace that is to be brought unto at the revelations of Jesus Christ. So, ano pong ibig sabihin nun? So, bago po natin talakayin to is, magdasal muna po tayo para sa guidance ng Holy Spirit. Father God, help us to focus on Jesus, coming and meeting Him instead of our earthly troubles. Set our minds on you, instead of silly things that we focus on. Help us to think of you every day and to pray all the time. We want to honor you with our days, and live each day as though it very the last. So before we go on the topic we want to discuss today, kailangan muna po natin bigyan ng honor and praise and worship ang Panginoon natin. Siya po ang lumikha, sa Kanya natin lahat isubmit, humble heart, lahat ng kakayanan natin, at ang kalusugan natin. Sabi nga po ng Bible, sabi nga po sa Scripture, tingin tayo sa langit at magpasalamat sa ating kalusugan dahil hindi nanggagaling sa bundok ang ating mga kalakasan. So, saan po nanggagaling? Sa makatuwid, nanggagaling sa banal na Panginoong Jesus. So, yun po. So, mabasahin po natin ngayon ay ang 1 Peter chapter 1 verse 13. Narito pong sinasabi ng Biblia. Therefore, gird up the loins of your mind, be sober, and hope to the end for the grace that is to be brought unto you at the revelations of Jesus Christ. So, Father God, thank you for your words. Sanctify us for your words, because your words is truth. So, ano po ang ibig sabihin ng binasa natin? As my humble opinion is, what are you thoughts focusing on today? So, what is me? What is you? What are we? What are thoughts that focusing on today? So, malamang stress, work, relationship, maybe friend, family, what else? Boyfriend, girlfriend, husband, wife, children. So, ang dami po nating iniisip ngayon. So, try to set our mind. Saan po? Try to set our mind to the grace of God that, what? Binigay sa atin. Ano po ba yun? When we meet Him in heaven. When we meet Him in heaven. So, are you agree with that? So, lahat po tayo, if we are believers of Jesus Christ, then we meet Him in heaven. Hihintayin po natin ang Kanyang appearing. So, lahat po, those who eagerly waiting for Him is mag-a-appear siya. Appearing. So, yun po ang ating blessed hope. Ang tawag po natin doon, blessed hope. How mighty your action and focus on in the change. So, we should eagerly wait getting to see Jesus face to face. So, we should eagerly waiting to Him face to face. Not face to face. Bakit? Kasi po, pag face to face, you are in wrong direction. Dapat po, makikita lang natin yung back ng Panginoon.
Kasi when we see Him face to face, i-consume po tayo, mamamatay po tayo. So, by the breath of His mouth, makukonsume po tayo. So, dapat po, sa likod lang natin siya makikita. Nakasakay siya sa kabayo, at tayo po yung saint na nakasunod sa Kanya. So, how might your action and focus in a day change if you are focusing in honoring God before you die and see Him in heaven? So, before we die and see Him in heaven. But yung concept po ng dying, death is, pag namatay po kasi ang tao, ito pang example niya. This is the breath of life. This is the body. Breath of life plus body equals a living soul. Hindi pa ako nagsabi niyan, Bible. Living soul. So, once na namatay po ang tao, tayo, kukunin ng Panginoon ang breath of life. At yung katawan ng tao is mahihimlay kung saan siya galing. So, ayan po. Hihimlay siya saan tayo galing? Sa lupa tayo nagmula, sa lupa tayo ay babalik. At yung hininga ng tao, babalik sa Panginoon. So, yun. Hininga ng tao. So, ang Panginoon po ang nagbigay ng hininga sa atin. Siya lang din ang may karapatang kunin yon. So, in due time, kaya natin siya mamimit, makikita, maririnig natin. Babalik tayo, but hindi na po itong katawan na to. Hindi na to. This is mortal body. So, hindi po to acceptable sa langit. Kaya nga namatay na tayo Namatay na tayo. This is not acceptable sa langit. So, kailangan po nating mag-change into immortal bodies bago tayo makarating sa langit. So, agad ba langit? Yes, sinasabi po ng Bible yan. So, after that, before He comes in the clouds. Tama, He comes in the clouds. He appear in the clouds, hindi po siya bababa sa lupa. Cannot. Hindi siya bababa sa lupa. Appear in the clouds, makikita natin siya doon. Then we meet halfway. This is the God, then we meet halfway. At saka tayo aalis. Saka tayo pupunta doon. So, makikita po lahat ng tao yan. Both living and non-living. So, yung mga non-living, magigising sila sa pagkakahimlay, pagkakatulog. Tapos tayong mga living, makikita natin siya. Yun po ang ating Focus on things above. See? Focus on things above, not on things on this earth. And you will see the difference in your life. See? Look at me po. Ako na po yung isang magandang example. Before, medyo nagpo-focus ako dito sa lupa, sa makalupang bagay. Priority ko po, first love ko po yung studies ko. So, any studies, any cases, any medical cases na ibigay mo sa akin, easy lang po sa akin yan. And then I realize, may kulang sa akin. May kulang sa pagkatao ko. Hanggang sa dumating ang pandemic. Anyway, hindi naman po ako masamang tao na. Dati pa. Medyo may lang po ako. Kasi po ang taong matalino, mainitin ang ulo, tapos hindi po yan nagpo-focus sa mga bagay na sandali lang po yan, titingin lang yan, and then alam na po nila yung gagawin nila. Kasi nagre-rely sila sa kalakasan nila, sa katalinuhan nila. But wala pong kwenta yan. Hindi po acceptable sa Panginoon yan. So ako po ang living testify dyan. So hanggang sa dumating yung pandemic, halos hindi ko po maipaliwanag. Wala pong sinabi ang karunungan ng tao. Hindi ko maipaliwanag sa sarili ko. And then one day, nakita ko dito sa lugar na kung saan ako ngayon.
halos nagkasakit sila lahat, halos affected sila lahat. And then, sabi ko sa sarili ko, nasaan ang talino ng tao? Nasaan ang galing ng tao? Wala pong kwenta. Hanggang nagbasa ako ng Biblia. Ipinakita ng Panginoon. Sabi ko, Panginoon, kung ikaw ay totoo, ipakilala mo sa akin ang sarili mo. And then, after a while, nagbasa ako ng Biblia. Hindi ko alam, kababasa ko. May nagbabago na sa akin. May nagbabago in a way na hindi na ako nagre-rely sa sarili ko, sa sarili kong kakayanan, sa sarili kong lakas, kasi nakita ko lahat, nabalitaan, nakita ko lahat. Wala akong magawa. Alam mo, ang aking dinasal, lumuhod ako, umiyak ako. Sabi ko, Panginoon, turuan mo po kami, turuan mo po ako. Nagmamakaawa ko sa iyo kung ano po ang gagawin ko, kasi hindi ko po alam. Hindi po ito simpleng case na may kalutasan. And then after that, binigay niya sa aking topic, binigay niya sa aking dasal is yung Psalm 91. Psalm 91. Napakabuti ng Panginoon sa atin. Napakabuti ng Panginoon sa atin. Mahal niya tayo. Mahal niya tayo, both good and bad. Both evil and good. Bakit po? Pinapasikat niya ang araw sa dalawa na to, sa mabuti at masama. Pinapabagsak niya yung ulan sa mabuti at masama. Wala po siyang tinatangi. Kahit gaano tayo kasama, kahit gaano tayo kasalbahi sa Kanya, kahit gaano tayo kasinungaling, kahit gaano tayo ka-proud, pinapadaloy niya yung hangin both sa mabuti at masama. So doon pa lang, makikita mo na kung anong Diyos meron tayo. He is the living God. So yun po ang aking pinanghawakan until hindi ko na po maiwasan na hindi magbasa. Wala na po sa akin. So I started give up ng medical. Give up ko na po yan. So medical case, wala na po yan. Ano pa po? Material na bagay. Wala na rin po yan. Temporary lang po kasi yan eh. Kasi ang citizenship natin hindi dito. Ang tunay na citizenship natin ay nasa langit. Ba't ko nasabi? Sabi po ng Bible yan. Hanapin nyo pa rin. Lahat po ng sinasabi ko is base sa Bible. Hindi ko po sarili yan. Pagkatapos po, yun. Hanggang sa mga nakakausap ko yung mga kaibigan natin, mga tao, sinasabi ng Panginoon, sabihin mong magbasa. Sabihin mo na magbasa ng salita ko. Ginagawa ko po yun. Sinasabi ko po sa kanila, sa pamilya ko, sa mga bata, sa magulang ko, sa mga pamangkin ko, sa lahat halos. Kasi po, ang tingin ko, we are responsible. We are responsible sa mga bagay na ginawa natin, sinabi natin, at sa mga bagay na hindi natin sinabi. Kasi po, padarating ang araw na ipagtutuos natin sa Panginoon lahat, both good and evil na nagawa natin. Tayo po ay huhusgahan base sa mga ginawa natin. Hindi po tayo huhusgahan sa mga bagay na hindi natin ginawa. So, ganyan po siya. We choose a proper time and we judge uprightly. Yun po ang sabi ng Panginoon. Hindi po ako familiar sa mga verses but natatandaan ko po lahat ng mga binabasa ko. Kasi yun po sinabi niya yun. Hindi po ako ang nagsabi niya. God has appointed time. God has appointed time for everything. So, maniwala po kayo dahil ang salita ng Diyos ay totoo.
totoo po siya. Siya po ay double-edged na sword na ganun siya katalim. Pero napaka sarap po sa puso at pakiramdam. So hanggang sa ganun po ang hanggang sa ganun ang nangyari. Basa ng Bible. So lahat po iyon, nakita ko may pagbabago sa atin. Unang-una po, nagkaroon ako ng kapayapaan. Financially, sabi ko nga po sa inyo, ang financial natin, in just 1 hour, wala yan. Wala to. Wala yan. Wala lahat. In just 1 hour. So, kung iipunin po natin at ang nilalagay natin sa isip natin, makikita po sa gawa natin, sa pananalita natin, ang salita ng Diyos. Sasabihin ko po sa iyo, hindi lang ginto ang inipon natin. Kaya yun po. So, hindi ko po madadala yung bahay pagdating ng tribulation. Hindi ako makakasilong dyan kung dumating yung great tribulation. Hindi ko matadrive yung car papunta sa langit pagdating ng great tribulation. Hindi ko madadala yung pera papunta saan man ako pupunta pagdating ng great tribulation. Yun po kaya po napakaganda na makakarinig tayo ng salita ng Panginoon kasi wala pong nakakabatid na tao kung ano man ang iniisip natin maliban sa Panginoon. So palagi po tayong manghawak sa Kanya. Magdasal tayo, magsisi, mangumpisal. Kasi po ang sabi niya, He commands, and now He commands all men everywhere to repent. If you have a problem on that, then talk to my God. Read the Bible. So, nandun pa rin yan. So, yun. Akala nyo po ba, natutuwa ang Panginoon sa pagkamatay ng mga wicked? No. Hindi po siya natutuwa. Ang gusto po niya is, magkaroon tayo ng pagsisisi. Bible ang nagsabi niyan, hindi ako. So, ganun po. So, maraming salamat po sa pagtutok ninyo. At least meron tayong konting natutunan. Hindi po ako preacher. Hindi ako evangelist. Hindi rin po ako missionary. Ako po ay isang eyewitness on His Majesty. So, gusto ko po na maging eyewitness din tayo. Lahat sa Kanyang Majesty. Kaya nga, pinapanalangin ko na magkaroon tayo ng discernment. Hindi tayo mag-focus sa mga nakikita natin sa lupa. Dito, kasi lahat yan is mapaparam. Lahat po ng bagay dito sa lupa ay mapaparam. Pero ang bagay na makalangit na iipunin natin ay mananatiling dala-dala natin at bibigyan tayo ng award ng Panginoon. Saan po? Pagdating ng araw. So, tandaan po natin, sabihin natin na napakatagal. Hindi po napakatagal. Ang sabi po ng Bible, kahit basahin niyo sa Genesis, 100 years sa ating mga tao is equivalent sa 1 day sa Panginoon. So, sabihin ng Panginoon, well, let's say, isipin natin napakatagal, hindi po sa Panginoon. Sa Panginoon ay walang imposible. So, maraming salamat po ulit sa inyong pagtutok, sa inyong pakikinig. Shout out muna po tayo sa mga kaibigan natin at naging mabuting tao po sa lahat. Kay Father Willie Caparas and kay Ma'am, family. Ma'am, magandang gabi po sa inyo. Father, salamat po ng marami sa pagtulong niyo sa amin, sa pag-guide nyo sa amin sa paglipat namin sa bahay. Maraming salamat po sa mga iniwan nyong gamit na taos puso po namin pinasasalamatan. Kay Norman Lipura, asawa ni Marinel. So, nagpapa-shoutout siya. Hi, Sir Norman. So, sa susunod po nating segment, nalalaman po natin kung ano pa ang mga
hinanaing ng ating mga kababayan dito. Sa mga Dolosa family, hello sa inyo. Sa mga Diang family, hello kila Ate Monique, kay mahal ko. Hello mahal ko, baby. Sa mga bata, hello sa inyo. Sa mga pamangkin ko, sa mga kamag-anak ko, sa Movera family, sa Lagrosas family, at saka doon sa sister ko na bagong panganak. Hello, Yeng. Well soon. Hi, Elijah. Siya po yung bagong panganak na bata. Sa aking mga kapatid. Ben, ingat ka. Sa aking kapatid na nasa ibang bansa pa rin. Hello, ingat kayo dyan. Sa mga kasamahan ko dito, ay Mars, ingat. Miriam, pharmacist, sila Marivy, Ate Glena, lahat ng mga kaibigan natin dito, at saka Ate Miles, Cindy, sa lahat po mga nag-subscribe, maraming salamat sa inyong lahat. At saka po sa mga Damakin ladies, sa mga Tamkin ladies, kay Angie, shout out tayo dyan. Sa husband niya, sa kay Mariel, sa mga anak niya. Sino pa ba? Sila Mariel, sa mga ka-flatmate ko, Sally. So, maraming salamat sa pag-subscribe niyo pala Ate G, sa mga taga Jeddah, hello, kay Ate Tess, hello. So, shout out po kayo dyan, mabuhay po kayo. At saka sa kilat Nanay Nene, sa kay brother. So, mas maganda po kung panonoorin natin ang salita ng Diyos, ang vlog na salita ng Diyos, ang vlog natin about sa salita ng Diyos. Mas marami po tayong matututunan doon at magkakaroon po tayo ng kaalamang malalim patungkol sa Kanya. So, nalulungkot po ako kasi tinitingnan ko yung mga video kay Brother Amir. Nakita ko po kasi na mas kakaunti ang nanonood noon. Mukhang hindi po sila interesado sa ganon. Pero, parang masakit po sa akin kasi meron silang na-miss na napaka-importante bukod doon sa mga iba pa natin ipinost. So, ganun po. Sa lahat po ng mga kaibigan kong doktor, international, cardio snap, Ma'am Ellen, ayan po, maraming salamat sa pagsubaybay nyo. At saka po sa mga mabubuting tao na natitiwala sa akin. Salamat po ng marami. Hanggang sa susunod po na topic na pag-uusapan natin para maisa-isa natin ang mga detalye. So, hanggang dito na lang po. Wag po natin kalimutan. Nasa sa inyo po kung kayo ay magsasubscribe o hindi. Wala pong problema. Basta maihayag lang po natin kung ano yung maganda para sa nakararami, hindi maganda para sa iilan lamang. So, maraming salamat po. At saka po, thank you very much sa pagsubaybay na. Manalangin po tayo sa ating video na to na nagkaroon tayo ng pagkakataon na mapanood at saka maging aral sa atin ang mga bagay na hindi man mahalaga para sa iba pero napakahalaga po para sa atin. Sige. Manalangin tayo. Abba Father God, help me to focus on Jesus coming and meeting Him instead of earthly troubles. Set my mind on you instead of the silly things I focus on. Help me to think of you every day and to pray all the time. I want to honor you with all my days and live each day as I thought it were my last.
focus my thoughts on you and help me to get distracted. And help me not to get distracted. I don't want you to be an afterthought. You are worthy of focusing on. I ask this in Jesus' name. Amen. Salamat po. Maraming salamat po at magandang gabi. Shalom ulit. Shalom. Hi, Ma. I love you. Hi, Mami. I love you. Bye, kids.